Tapos na po raw ang drama at gulo sa Senado ayon niyan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Aminado po si Gatchalian na stress ang lahat sa Senado dahil nga sa mga nangyari nung panahon ng panunungkulan ni Cayetano. Kaya mas mainam po daw na bumalik na nga ang lahat sa trabaho. Hindi ho naman siya binati ng kanyang pinalitan na si Alan Peter Cayetano sa pagkakahalal nito bilang bagong leader ng Senado. Pero ito po'y ayaw na raw sanang bigyan pa ng kulay ni Gatchalian. Upset na naman po si Cayetano sa itinawag pong special session noong araw po ng Miyerkules at muli pong nagpatutsada sa ilang mga senador sa kanyang Facebook Live. Naglabas din siya ng hinaing sa pampuputakte umano sa kanya kapag siya ay nagfe-Facebook. Ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook? Last year ba, mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo, problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagtansya ng ilang pong mga nagmamasid sa nangyayari ngayon sa Senado. Sinasabi nilang mukhang hindi pa po tapos ang binabanggit po ng mga kontrobersya at drama sa Senado kaya ito'y ating aabangan. Samantala, nagkainitan ang prosecution na defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment pre-trial conference sa Senado na nangyari po kahapon. Nagkaroon daw kasi ng ilang argumento ang House prosecutors sa defense team. Hindi na ito idinetalye pero ang sabi ng depensa, normal lamang at maayos daw ang kanilang working relationship sa prosecution team. Isa raw sa mga napag-uusapan ng mga iminungkahing kondisyon sa araw ng trial proper. May hanggang Lunes ang dalawang kampo para magsumite ng kanilang komento. Ang hindi ikinatuwa ng prosecution team, ang patuloy daw na hindi pagsipot ng vice-presidente kahit dumalo ang kanyang defense team. Sabi naman ng kampo ni VP Sara, dadalo ang vice sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero ang prosecution, binatikos din ang laman ng pre-trial brief ng kampo ng vice-presidente. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Yan nga po ang tinig ni Kabataan Party List Representative Rene Co, isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Samantala pa rin umuugong po ngayon ang report na may umano'y arrest warrant na para kay Senador Bongo na nanggagaling sa ICC. Nanggaling ang impormasyon na yan sa mapagkakatiwalaang source umano ni Davao City Congressman Paulo Duterte. Isang asigo sa mga pinangalanang co-perpetrator o umano'y kasabwat sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes Davort, hindi daw dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Pulong dahil wala pa raw pong bagong warrant na inilalabas ang ICC. Kung meron man daw, hindi ito malalaman ng kongresista tulad daw ng nangyari sa kanyang ama na hindi rin po naalaman na meron na palang arrest warrant na nanggagaling po sa ICC kaya siya na isugod sa dahig. Pati nga po si DILG Secretary John Vic Remulla iginiit na wala silang natatanggap na kahit anumang kumpirmasyon tungkol sa sinasabing arrest warrant. May patutsada tuloy ang naturang kalihim kay Congressman Pulong Duterte. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa kami. Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang tugon naman po dito ni Congressman Pulong, magsalamin daw po si Ginoong Remulla dahil baka daw po sinasabi niyang hi ay ang kanya pong amo sa Malacanang. Samantala sa ibang mga balita, may makakasuhan naman daw na ilang sangkot sa pagkamatay ng student athletes sa sina Rene Baterbonia, Divina Dili. Sinabi po yan mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla nang bisitahin niya ang fact-finding investigation ng PNP-CIDG, kung saan inimbitahan ang ilang Ateneo players at coaching staff para nga po magbigay ng kanilang mga salaysay sa insidente. Ayon kay Remulla, isusumiti nila ang report sa DOJ sa Martes. Wala pa pong buong detalye sa laman ng report pero siguro
Sigurado raw na may makakasuhan sa ilang sangkot sa trahedya. Sa ngayon po'y 99% na daw natapos ang report. Pero may hinihintay na lamang silang panig ng ilan pang coach at players ng koponan. Samantala pa rin sa lagay po ng panahon, gaya nga po ng report ng Pag-asa, binabantayan nga po ang low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Sa huli pong pagbabantay ng ahensya, huling namataan ng bagyo 2,130 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Malayo pa ang bagyo kaya wala pa itong direktang epekto sa Pilipinas. Pero inaasahan pong ito'y papasok sa PAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga at papangalan ng bagyong Francisco. Sa ngayon po'y tanging easterlies daw po at localized thunderstorm ang siyang maghahatid pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, kabilang po Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.